Magandang araw sa lahat. Ayan, nandito tayo sa labas, guys. Tingnan natin yung ginagawa ni Donnie na kulungan ng manok. Kasi yung tiyuhin namin ay isang araw lang yun trabaho dito kasi may iba namang nagpatrabaho sa kanya. So si Donnie na lang yung nagpagawa lang si Donnie ng frame. So ito na yung tangkal o kulungan ng manok. Dire isang atanan sa mga laog. Uslot man ag-alto, kung naiuwan mabasa maghihapon ang kuan. Wala kapalit. Nag-recycle na lang si Donnie sa mga mga yero na ginamit na. Yun na lang kaysa walay tangkal ang manok. Unsa man na taklob? Mga sira. Nagawa na siya ng mga pinto ng piso ra magkapon mga pinto sa kanyang tangkal. Buti na lang may may kulungan na sa mga piso or mga sisiw natin kasi punong-puno na doon sa kabila kasi malaki na yung iba, hindi na sila kasya sa isang na sila tagsa or gi-divide na yung mga piso paglagay kasi dami na, maghuot na sila. Tingnan natin yung ating niluto na guys. Piniritong isda na saksak kasi may tayo guys ngayon, may may pinalinis tayo sa nagpalinis kasi ako sa bakuran guys kasi ang mga matataas na yung mga damo. So nagpatulong ako kay Annalyn at saka sa mama niya kapag bunot ng damo sa bakuran kasi maganda na yung ating kalsada pero yung ating bakuran ay daming damo, hindi na guys, hindi na matabang ako pa'y mangguna guys. Hindi ko na kaya kapag ako pa'y maglinis kasi araw-araw ako na magawa ng walis. So wala na akong panahon sa kapag guna o pagtanggal ng mga damo sa paligid kasi mga malalaki na, mabigat na kapag gugunahin natin. So masakit pa naman yung balakang ko. Hindi na kaya ako guna. Siguro yung mga kunting mga damo so kaya ko sa pagbunot pero yung mga matataas na nagkatulong na ako sa sa pagguna. Si Annalyn at saka yung mama niya yung nangguna dito sa amin. Yan, nagprito pa tayo sa ating sa ating isda. So maghimay muna tayo sa ating mga sangkap para sa sabaw. Siyempre di mawawala yung siling ang tawag yung siling labuyo, yung green at saka yung ating sibuyas dahunan, luya at saka kamatis. Yan yung mga sangkap natin at saka mga kuha pa tayo ng tanglad. Uwan naman, kawawa yun nagguna pero hindi masyado. Kanina mainit kasi, masyadong mainit kanina. Ngayon biglang nagkaulap ang langit, may mga ambon. Sana di mo ulan. Nandoon pa man tayo sa labas nagluto kasi naubusan tayo ng gas. Dito ako simula kanina sa pagprito pero hindi natapos kasi naubos. Wala na kaagwanta ang gas guys, naubos na. Yan, ang ulan lumalakas na. Silong sa moy, tawagin natin yung nangguna. Kawawa naman, masyadong mainit kanina. Ngayon malakas ng ulan.
lalong lumalakas yung ulan guys. Yan. Alas 11 ng tanghali, bumuhos ang malakas na ulan. So buti na lang, pinahinto ko na lang sila para silipin natin yung ating sinain. Ang lakas ng ulan. Nag-ano naman ako, nagtula ako ng isda doon sa labas. Yan yung nangyari. Hala. Paano ko makapunta doon sa labas? Ang lakas ng ulan. Timing naman guys na yun. Ngayon pa lang na naubos yung gas. Nag-ulan pa kasi. Hindi ako nakatuloy pag natapos ng piniripang isda. Pinilipat ko doon sa labas kasi naubos. Hindi na tapos. So yan, doon ako pinula ng isda. So yun. Ano ako punta doon na ang lakas ng ulan. Sabagay, maglagay na lang ako ng malunggay para matapos na yung niluto kong tinolang isda. So yung nangyari sa ating guys, ginawang dirty kitchen. Wala pang bubong yung mga sira pa yung mga bubong ng mga sira sa pagbagyo. So yung nilagay namin doon sa gilid ng bahay namin. Gawa ng walis. Dito kami magawa ng walis. At saka magkain. Kem. Kain tayo. Hi. Narito na yung mga yung mama ni Annalyn yung kasama niya guys, kasi si Virgie mayroong hinatid na apo na lang yan duha ka apo. Siya yung nagbabantay sa eskwelahan. So dito yung mga bata ni Annalyn, si Kokoy o si Kim, kasi walang maiwan sa ila. May trabaho din yung asawa ni Annalyn. Inabot tuloy sila ng ulan. Buti na lang alas 11 alas 11 na yung ulan. Hinto na sila para sa tanghalian. Kumana mo sa tubangan Lagi kay grabe sakitas akong likod pang guna ning sigama silhig Yan yung nilinisan nila guys. Ang gusto ko sila yung magtrabaho dito kasi malinis silang magawa, malinis silang magtrabaho. Para sa iba yung hindi ako makakuha ng ibang maglinis. Sila lang yung suki namin sa at sa pagbubunot din sa ating punla, sila yung kinuha namin kasi mga sila paspas at saka masipag sila magtrabaho. Yan, yung kalsada natin ay mahalapit na buhusan na siguro nirong hapon dahil sa wakas maglagay na din sila ng semento, magbuhos na sila ng semento sa kalsada. Matagal na yung pinapangarap namin yung ating kalsada na masemento na parang wala ng putik. Yan. Mamayang alas 3 magbuhos kapag walang ulan, pero may ulan siguro bukas na yun tatapusin nila. Break naman sila sa tanghalian. Uwi na sila. Ay na sila magdungag luoya po nilag na sila magdungag sa kakahuya. Yan, sa wakas na binuhusan na yung kalsada malapit sa amin guys. So salamat sa Diyos na natupad na yung wish namin na maayos na yung aming daanan dito. Yan. May may semento na. So yung motor namin at saka sasakyan doon sa bahay ng kapatid ko kasi hindi pa nila na semento doon. Yung dito sa amin ay nasimula na nila sa pagsemento. Yan. Yung next year. Ito yung natapos nila sa guys.
sa Paguna. Sa ano, loob ng net namin, pinalinisan din namin yung yung sulod sa net para hindi na mahirapan yung mga manok sa takha o anong tawag dyan, pag tuka. Makakita na sila ng mga insekto sa lupa, kasi mahirapan sila sa pagtuka kasi yung damo medyo mataas-taas na yung mga damo. Yeah, thank you Lord na na sila. Kasi sila guys, matagal na kasi sila nagkuha ng pera dito sa amin para ibili daw nila ng bigas. So yan, ngayon na sila naka-time sa Paguna, so pagbunot ng damo, kasi sila kuha na sila agad ng pera sa amin noon. Medyo matagal-tagal na. So ngayon pa lang sila nakagawa. Kuha sila ng pera noon kasi pambili daw nila ng bigas. So yan, maraming salamat. Linis na lahat yung bala ko pa itong taniman ko ng okra dito kasi linis na. Di na ako maguna. Busy yung taga-kalsada kasi baka maabutan sila ng ulan. Kanina pag bumuhos yung ulan, relax muna sila kasi tanghalian sila. So ngayon paspas or madali silang nagbuhos kasi wala ng ulan. Ito talaga yung pagbuhos ng semento. Pupunuin nila yung kanilang forma doon.